Binabantayang nasa Category 1 na si Typhoon Doming, inaasahan ng lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o bandang hapon. Mananatiling walang epekto sa anumang kalupaan ng bansa ang sirkulasyon, pero patuloy pa rin tayo makakaranas ng minsanang bugso na hangin kasabay ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa patuloy na hatak sa monsoon trough at sa kasabay sa ating habagat sa timog kanluran ng bansa. Ilang bahagi pa rin ng South Luzon at Visayas at Metro Manila maari pa rin makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasabang mga intensified na mga localized thunderstorms. Ilang bahagi ng Mindanao balik katamtamang panahon pero patuloy na makakaranas ng kalat-kalat pa rin na mga pag-ulan lalo na sa kalurang bahagi ng Visayas at Palawan. Extreme North Luzon magiging maulap pa rin at asahan ang pag-iral unti-unti ng ating habagat simula bukas na unang araw ng June 2026. At posibleng bagong bagyo na mabuo sa labas at loob ng teritoryo ng Pilipinas para sa susunod na buwan ng June 2026 tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw na ng May 31, 2026. Ang oras sa ating Boss Mike May Maga ay alas 11:25 na ng magtatanghaling tapa. Okay, huling araw na po ng month of May. So inaasahan natin na papasok na o mararamdaman natin unti-unti ang pag-iral ng ating habagat sa unang linggo po ng June. Although kahapon po maaga nang dineclare ni Pag-asa ang end ng onset daw ng tag-init. Dineclare na nila na taghabagat season na po. Kaya lang, base na rin sa ating historical record ay until kahapon ay nanatili pa rin mataas ang temperatura natin sa Metro Manila. So para sa inyong lingkod, ang aking non-official ay hindi ko pa po maidedeklara na taghabagat na tayo. Inaasahan pa natin matatapos ang transition ng habagat ng hot dry season to habagat season mga first week hanggang second week pa po ng June or until natuluyan na pong bumaba ang heat index natin o yung heat index forecast natin, dahil kung mapapansin nyo po yung ating heat index ay manatili pa rin maabot sa mahigit 50 degrees Celsius kahit kahapon ang ating recording ng ating heat index. So patuloy pa rin ang hot dry season na nararamdaman natin sa Metro Manila. So na totally na may kukonsider ko pa na taghabagat na. Although may nararamdaman na nga tayo na daloy ng hangin mula sa timog kanluran pero hindi pa siya totally complete ang transitioning. So okay lang kung susundin natin yung official ni Pag-asa dahil again ay official po ni Pag-asa na dinedeklara nila na habagat season na po, pero sa unofficial naman sa inyong lingkod, may tuturing pa rin natin itong hot dry season pa hanggang nitong unang linggo pa ng June to second week. So sa ating mga pag-ulan, base sa ating Doppler radar imagery, makita natin na may mga mangilan-ngilan muli na water vapor ang umiilan ngayong magtatanghali na. So kagaya kahapon po at kagabi, nagkaroon tayo ng mga ilang mabugsong hangin at kalat-kalat na pag-ulan. Nakakaranas ng mga ilang water vapor ang ilang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon. So nakakaranas sila ng medyo maulang panahon na may localized thunderstorms at ilang bahagi dyan sa may bandang Southern Luzon kasama na ang bandang Bicol. Well, obvious naman ang umiiral na hatak sa ating southwesterly trade winds nagdudulot ng mga pag-ulan po. Mararamdaman yan muna ng mga taga-kanlurang bahagi o timog-kanlurang bahagi ng bansa. Very obvious naman po dahil sa pag-iral pa rin ng ating bagyo na si Bagyong Doming. So makikita natin sa ating lightning detection system ay yung ating pinakamalapit na lightning strikes na nadedetect ng aking lightning detection system. Sa ngayon ay nasa 101 km po ito. So malayo po ito sa lokasyon namin sa Caloocan so far. Yan, medyo malayo naman po. At yung most of lightning strikes na nadedetect typically
Dito yan sa may bandang kanluran at silangang bahagi ng bansa. May nadedetect tayong active na lightning strikes dyan. Yan. So, under interference, may nadedetect na interference ang aking lightning detection system. Dahil nung pinalitan natin yung kable ay tumaas po yung sensitivity nito. So, titingnan pa natin baka kailangan ng relocation para makuha yung tamang relocation ng ating aparato. Pero functional naman siya dahil nakakadetect ito ng magandang amplitude detection. So, sa ngayon, malayo pa sa amin sa Caloocan ang kasalukuyang active ng detection ng lightning detector. Nasa total of 73 ang inner lightning strokes natin. At makikita natin sa bandang kanluran ay umiiral ngayon ang pagkulog at pagkidlat at sa silangang bahagi. At mapapansin nyo po yung direction ng yung pattern ng mga pagkulog at pagkidlat, mapapansin nyo kasabayan sa daloy ng monsoon trough patungo dito kay Bagyong Domeng na kung saan ay umiiral ngayon ang sirkulasyon ni Bagyong Domeng dito malapit sa hilagang silangan ng Northern Luzon. So, epekto po yan ng paghatak sa ating habagat dito sa Timog Kanluran. Natural lang na magkakaroon tayo ng pattern of thunderstorms at lightning strikes dito sa area na ito. At yung slant ng area na yan ang bubunsod po ng mga localized thunderstorm. So, nakataas ngayon ang rainfall advisory mula sa data feed ni Pag-asa dito sa bahagi nga po ng areas ng Negros Occidental, most of Negros Occidental area, kasama na ang Negros Oriental, so most of western sections ng Visayas. Ingat po, nakataas ang rainfall advisory ngayon dyan. Yan, 1 to 2 hours po ang effectivity nito at 2 to 3 hours naman sa ilang bahagi po ng Candoni, dyan sa may bandang Negros Occidental po. Mula yan sa Hinobatan, City of Sipalay, all the way hanggang dyan na yan sa may bandang Basay. Kasama na ang Antique, Anii, Iloilo, yan. Mga areas na yan sa bandang kanluran po ng Visayas. At makikita naman natin sa lightning strikes yung mga pagkulog at pagkidlat dyan. So, ingat na lamang po sa mga nakakaranas ngayon ng pag-ulan. Pero hopefully hindi ganun kalala ang buhos ng ulan. So, medyo okay lang po para maibsan ang grabing init. Yan, ang localized thunderstorms naman sa Visayas, the rest ay umiiral silang bahagi pa rin ng Bohol, Southern Leyte, Cebu, Negros Oriental po. Yan, nakataas po yung thunderstorm advisory dyan care of Pag-asa ngayong as of 10:47 a.m. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at partly cloudy tayo ngayon dito sa Metro Manila base sa AccuWeather Station sa Caloocan. At sa ating lowest temperature na naitala ng AccuWeather Station kininang madaling araw, eksakto 12:01 ng madaling araw, lowest na ang 25.8 degrees Celsius. So medyo naging comfortable kami kaninang madaling araw. At kahapon, pinakamataas na ang 33.8 degrees Celsius, bahagyang bumaba dahil nagkaroon tayo ng medyo makulimlim na panahon kahapon. Pero naging mataas pa rin ang heat index sa amin despite na mababa na bahagya ang aming outside air temperature na 33.8 degrees Celsius. Kahapon nito ng tanghaling tapat din at 12:26 p.m. So, ibig sabihin, mataas pa rin ang naging heat index namin kahapon at 51.5 degrees Celsius. So, it doesn't mean ay wala na tayong hot dry season. Patuloy pa rin ang pag-iral nito at sa ating forecast ngayong araw. Anyway, as of 10:56 a.m. ay meron tayong 47 degrees Celsius na heat index danger ngayon. Sa forecast ay 41 degrees Celsius lang daw ang ina-expect. So, malinaw na umiiral pa rin ang hot dry season natin despite na umiiral ang habagat rain showers. So, sa maghapon, pinakamataas na ang 42 degrees Celsius sa amin. Extreme caution daw. Well, tingnan natin kung mangyayari po yan dahil mukhang malayo yan sa actual reading ng ating instrumentation reading. So, para malaman nyo po kung ano yung computation ng ating heat index, dito nyo po makikita yan sa aking graphs and records, station all-time records sa heat index kahapon ay pumalo nga sa 41.6 degrees Celsius. So, medyo bumaba yung ating average heat index kahapon. So, balik tayo sa ating heat index. So, init factor, yan, kakapasok lang, 47 degrees na naman. At sa init factor mula sa data feed ni Pag-asa, ang nangunguna sa may pinakamataas ay ang Borongan Eastern Samar na pumalo na 52 degrees Celsius nga ang grabing init factor sa kanila. So, hindi pa rin talaga totally
taghabagat na dahil pumapalo pa rin sa grabing init ang temperatura. Sumusunod ang Lawag, Ilocos Norte na may 47 degrees Celsius heat index. Yan, at tingnan pa natin kung mayroon pang 47 degrees Celsius. Mukhang wala na. So, take for 46 degrees Celsius na lamang yung medyo nakikitaan natin dito na umaabot ng kasiguran aurora ng heat index. So, mula sa 46 degrees Celsius sa bandang kasiguran aurora, the rest, mga tig 45 degrees Celsius pa ang inaasahan natin mula Dagupan, Baler Aurora, yan, tig 45 degrees Celsius na lamang ang rest ng heat index na naitala natin base dito sa init factor ni Pag-asa. So sa ating forecast ng nationwide heat index forecast ngayong araw, tingnan natin kung magiging mainit pa rin ba despite na makakaranas na tayo ng mga localized thunderstorms. Mukhang bahagyang bumaba ang Tugigaraw. Nasa 41 degrees Celsius po, pero papalo pa ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So napapansin natin bahagyang bumababa ngayon yung grabing init dyan. Pero sa bandang Santiago Isabela, nanatiling grabe ang kanilang init, 43 degrees Celsius, at papalo ito hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa Dagupan, Pangasinan, despite na localized thunderstorms, mataas pa rin at 43 degrees Celsius po. Yan, which is magpapatuloy pa rin. Yan na yung pinakamataas ninyo hanggang alas 2 ng hapon. Sa Tarlac naman, sa Central Luzon ay 42 degrees Celsius, which is yan ay yung lumalabas na pinakamataas sa inyo ngayong maghapon. Sa Batangas naman ay nasa 44 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo pa ito hanggang 46 degrees Celsius ngayong alas 12 hanggang alauna daw ng hapon. So mapapansin nyo, mataas pa rin talagang heat index natin. Hindi pa totally taghabagat season. Yan, dito naman sa bandang San Jose Occidental Mindoro, bahagyang mababa tayo dyan. Nakakaranas kasi kayo dyan ng mga pag-ulan na may localized thunderstorms. Lalo na sa may bandang Palawan, expected mababa ang ating heat index, pero extreme caution pa rin yan mga folks. Pagdating naman sa bandang Cebu, tingnan din natin, kasalukuyang may mga pag-ulan din sa kanila, pero medyo mataas ang kanilang heat index, 41 degrees Celsius, at papalo pa ito hanggang 43 degrees Celsius ngayong alas 2 ng hapon. Sa bandang Davao City naman sa Mindanao, mataas na ang kanilang heat index dahil medyo katamtaman na po ang panahon. 40 degrees Celsius po at papalo hanggang 41 degrees Celsius. Ngayong 12 o'clock, dire-diretso na yan hanggang alas 2 ng hapon ang mga pinakamataas na heat index sa inyo dyan. Sa ating automatic weather station, mula sa Data Feed Pag-asa, nangunguna sa highest air temperature kasalukuyan, ang Tugigaraw na may 38.5 degrees Celsius, na grabing init, at sa highest heat index so far recorded ang Dayat Camarines Norte Villa Balete na may 51 degrees Celsius na mataas na heat index kasalukuyan. So uncomputed pa yan, ito pa yung instrumentation reading mula sa instrument ni Pag-asa. Sa current temperature naman ay ang bandang Tugigaraw, Cagayan na may 38.5 degrees Celsius, at sa current heat index so far nangunguna ang bandang Dayat Camarines Norte by 49 degrees Celsius. Mukhang ayun, heat index nga 49 degrees Celsius po. Grabe kaagad ang init sa kanila, pero pag kinuha yung computation yan, expected bababa lang po yan. So yan po yung instrumentation reading. Grabe pa rin ang init, kaya hindi ko pa rin talaga masasabi na taghabagat na tayo dahil mataas pa rin ang ating alinsangan mga folks. Sa ating PED 16 past 24 hours naman, kung ikukumpara, nangunguna ang Tugigaraw sa may 37.3 degrees Celsius na grabing init pa rin. Buti na lamang bahagyang bumaba, pero delikado pa rin yan at 37.3 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio ay nasa 17.2 degrees Celsius ang kanilang temperatura. At ang inula naman ay Calayan, Cagayan na may total of 50 mm sarado na total rainfall, at sa average wind speed naman sa Dagupan na may 20.1 km per hour. Malayo ito sa amin sa Caloocan na may 8.9 km per hour lamang ang 1 hour average wind speed namin. Samantala sa inulan naman sa amin sa Caloocan, kahapon nakatotal kami na 5.4 mm total rainfall. So kung hindi na madadagdagan yan, ngayong maghapon, inaasahan ang total rainfall namin for the month of May ay nasa 103.5
1.5 kilometers per hour. Ibig sabihin 50% ang nabawas o halos 50% ang nabawas sa aming average rainfall kung ikukumpara natin sa mga nagdaang taon. Malinaw lamang na umiiral po ang ating El Nino ngayong month at lalo pa yang mag-ascending pataas mula sa pagiging neutral nito at papasok na ito ng minor El Nino na. Yan. So sa nagtatanong ko, may Super El Nino pa, hindi natin inaalis ang posibilidad ang Super El Nino ha sa ngayon hanggang strong El Nino ang nakikitaan natin sa forecast na maaring abutin niya. Pero Super El Nino ay uncertain pa rin po sa ngayon. Depende kung masunod po yung sa Erie. So magkaiba pa sila ni Erie at ni NOAA. Kaya hindi pa natin inaalis ang posibilidad. Samantala sa ating namang outside humidity at 74%, katamtaman tayo, walang pinagbago since last hour. At medyo thunderstormy tayo at 1,006 hectopascals and steady ito since last hour. Maximum high tide po tayo kaya malakas pong alon natin sa hilagang bahagi ng Northern Luzon at hanggang eastern section sa hanggang 1.5 meters siguro ang lakas ng alon, so delikado pong pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Although linggo naman ngayon, hopefully wala naman sigurong pumapalaot except na lamang sa mga naliligo po ha sa silangang bahagi ng Northern Luzon at Visayas kabilang naman ng Bicol region. Ingat po dahil mataas po yung alon natin at kasabay ng mataas na sea level. Maganda naman natin air quality, so wala tayong masyadong komento. Diretso agad tayo sa ating almanak. Sumikat ang haring araw kaninang 5:25 AM at lulubog po ito mamayang 6:21 PM. Pero ang ating full moon na po tayo, ito na po yung pangalawang full moon na magaganap ngayong month. 100% illuminated po pero magmo-moonrise pa po ito mamayang paggabi na at 6:21 PM at kinabukasan na ng paumaga ng 5:41 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, unang araw yan ng June bukas, nasa magiging partly cloudy tayo sa halos buong maghapon na may kasamang localized thunderstorms. Ganun din ng Lunes nga parehong may 100 chance of rain. Pero bukas ng Lunes ay at least overcast tayo, so asahan din ang 97 to 100% chance of rain. High sa lowest na pressure expected maglalaro 26 to 27 degrees Celsius and lowest na pressure expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. As of 3 o'clock na madaling araw ayon sa huling record ni Pag-asa kaninang madaling araw na mataan ng sentro ni Typhoon Domeng ay nasa layong 670 km east of Basco, Batanes. Sa measurement ko ngayon, ang reference point ko Basco, Batanes, mga bandang 700 na. Ibig sabihin, pa-northward na siya, patungo na siya sa bandang north-northeastward na siya. Ito siguro pa north-northwest pa kaya medyo mas closer. Ngayon, pa north-northwest niya, so bahagya ito lumayo ng konti. Umabot ng mga around 720 o to 760 km. Yan, east-northeast of Basco, Batanes. May maximum sustained wind ito na 120 km per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 150 km per hour. Ngayon, nasa around 130 km per hour na po yung 1 minute average sustained wind po ni Bagyong Domeng. Yan. So, yan po yung pinaka-report natin at kumikilos pa north-northwestward sa bilis na 20 km an hour. Ngayon, bandang ewan ko kung north-northwestward pa o northward na siya ngayon. So, malalaman natin mamaya sa susunod na mga report natin. Antay-antay lamang tayo mga folks. Diretso tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita po natin ang kaulapan na nagbubunsod po ng malawakang ulan. I-activate natin yung ilang filter points para mas malinaw. Subukan natin sa microphysics mode. Yan, mula sa microphysics mode para makita natin yung range ng kaulapan na may dalang ulan. Mapapansin natin sa physics mode ay nakakaranas ng malawakang paulan dito sa bahagi po ng Palawan hanggang Coron, Palawan o halos buong Mimaropa area at sa may bandang west portions po ng Panay Island at Negros Region. Nakataas ngayon ang mga pag-ulan sa bahagi po ng Iloilo kasama ng Bacolod sa Negros Region, pababa na yan ng Sipalay, Hinoban hanggang Basay. Expected ang Dumaguete at Cebu makakaranas din ng mga maulap na papurin na may aasahang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Lalo na sa bahagi po ng kaluran ng Panay Island mula Antique, pababa na yan ng Tobas Warnier at Anii. Nakataas na rin ang rainfall at localized thunderstorm advisory dyan ni Pag-asa sa area na yan ng Panay Island. Magiging maulap din ang buong Aklan hanggang Rojas City ha. Expected na mga isolated rain showers na may mga light to moderate rain showers na may mga ilang mabugsong hangin dahil po sa hatak ng monsoon track mula kay bagyong Domeng. Ayan.
Ito po yung monsoon trough niya. So nahahatak po yung ating habagat dito na nagbubunsod ng malawakang ulan sa Palawan hanggang Kalayaan Group of Islands. And dala sa Mindanao sa kanluran, nakakaranas din ng mga ilang moderate to some heavy rain showers ang ilang bahagi ng Zamboanga del Sur, Lanao del Norte hanggang Marawi at ilang bahagi ng Misamis Occidental, Dipolog o almost of Zamboanga del Norte. Magiging maulap din ang Zamboanga City at isla ng Hulusulo natin. Asahan ang localized thunderstorms na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat nagiging katamtama na ang most of Sorsogon area, Davao Region at eastern portions ng Mindanao, makakaranas tayo ng mga part dito sa Musicaudi at inaasahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms bandang hapon po. Especially sa bandang northern Mindanao at ilang bahagi ng Caraga area at Surigao Region, lalo na sa Surigao del Norte ng isla ng Dinagat at Siargao Island. Pero at least normally lang po yan para maibsan ng grabing init. Ganon din sa City of Davao. The rest ng bandang Leyte, mula sa Bohol hanggang Leyte o Southern Leyte, makakaranas din tayo ng mga mailang maulap na himpapurin na may pagkilat at pagkulog na forecast at least 60 to 70%. Ganon din sa ilang bahagi ng southern part ng Samar, mula Barongan Eastern Samar hanggang Gian Eastern Samar. The rest ng Eastern Samar at least katamtaman, pero part dito Musricaudi ang iiral sa atin sa maghapon. Ganon din sa buong Southern Luzon kasama ng isla ng Basbate, Romblon, Burias Island, at most of Bicol Region makakaranas ng katamtaman, pero partly cloudy dito sa Musricaudi po tayo. Kung titingnan natin ang heavy rain potential, kung mataas po yung ating heavy rain potential sa Bicol Region, halos light to moderate lamang ang nakikita natin. Dahil po sa hatak ng monsoon trap, magiging mostly cloudy all the times ang bandang Southern Luzon kasama ng Bicol Region, hanggang dyan na yun sa bandang Quezon Province, pataas ng bandang Batangas. At mula sa the rest ng Calabarzon area, magiging maulap tayo kabilang ng Metro Manila, pero hot and humid pa rin ang panahon, kasama na ang Bulacan hanggang dyan sa may bandang Central Luzon ng Angeles, Pampanga. Magiging maulap din ang areas ng Zambales hanggang dyan sa may bahagi po ng Tarlac dahil po sa umiiral na hatak sa ating habagat. Expected ang localized thunderstorms sa maghapon, pero nakakaranas pa rin tayo ng hot humid na panahon, lalo na sa pataas ng Nueva Vizcaya, pataas na yun ng bandang Mountain Province, all the way hanggang extreme Northern Luzon. So depende na lamang sa galaw ng inflow ng hangin na mahahatak nitong si Doming ngayong maghapon. Hanggang bukas ay expected makakaranas tayo ng mabugsong hangin po kabilang na ang Metro Manila all the time kagaya kahapon, at expected din ang mga localized thunderstorms po na iiral sa maghapon po. Lalo na sa bandang gabi o madaling araw, expected ang localized thunderstorms sa ibang bahagi ng Luzon area at most of western sections ng Visayas at sa bandang Mimaropa po. Siyempre, bandang kaluran po ng Mindanao, makakaranas din tayo ng mga localized thunderstorms dahil sa inflow ng southwesterly trade wind at southwest monsoon naman dito sa timog kanluran ng bansa. Dahil na rin sa pina-enhance nitong si Dome. Pero kagaya ng ating sinasabi, hindi ganun kalakasan ang mahahatak sa habagat. So parang makakaranas lang tayo ng medyo monsoonal trough at monsoonal rains. Depende sa volume ng water vapor na mahahatak po nito. Since yung water vapor, kung makikita po natin, makapal din ang nahahatak nito mula sa bandang timog kaluran ng bansa. So mostly mga heavy rain, medyo makakaramdam din tayo sa bandang Palawan at western sections ng Visayas. Siguro mga light to moderate lamang o mangilan-ngilan kalat-kalat na pag-ulan lamang sa may bandang Bicol Region at bandang Calabarzon area, including Metro Manila. So diretso agad sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. Well, category 1 typhoon na po itong si Domeng at mukhang sa ngayon hanggang category 1 typhoon lamang ang aasahan na i-maximize nitong si Bagyong Domeng hanggang sa ito'y umexit ng Philippine Area of Responsibility bukas. As of 8 o'clock AM, ang kanyang central air pressure na ngayon ay nasa 977 hectopascals at 1 minute average sustained wind at 130 km per hour, malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 169 km per hour. In 10-minute average, around 114 km per hour, around severe tropical storm category po ito, at bugso umabot ng 148 km per hour. So, kung convert natin sa computation ni Pag-asa, nasa 150 km per hour po yan, o 120 km per hour, at bugsong umaabot ng 150 km per hour po. Yung mga, yan yung lumalabas na computation, o to 170 km per hour. Yung 8-hour period na computation natin, kung susundin natin ang computation ni Pag-asa. So halos medyo mas angat na ng computation yung 1 minute average natin.
Dahil kapag lumalagpas na ng 120 ay nag-accelerate po yung oras ng 1 minute average. Normal po yun dahil iba po ang computation ng 1 minute average computation. As of 8 o'clock ng umaga, base sa ating reading, ay mula sa Basco Batanes, ang layo nito ay nasa around 647 km o 648 km east ng Basco Batanes na. So mula sa 700 kanina, nasa 648 km na lamang ang layo nito mula sa Basco Batanes po. At makikita natin kumikilos pa rin na parang pa north-north westward pa rin. Yan. So yan po yung kasalukuyang position niya. Halos papunta na siya sa direction ng subtropical zones. At mula sa ating tropical cyclone track combination, halos hindi tayo abot ng anumang tropical cyclone warning signal nitong si Doming. So medyo sinuwerte pa rin tayo kahit mapano. At sa susunod na 24 oras o hanggang 30 hours, ina-expect lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng ng umaga or bandang hapon na po, ayon dito sa latest forecast track natin. Yan. Kung titingnan natin sa pinaka-initial forecast data feed ni Pag-asa, nasaan bukas po ng umaga o bandang hapon ay na-expect lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility na manatiling nasa typhoon category. Yan ay ayon sa data feed ni Pag-asa. Kay Japan Meteorological Agency naman, wala tayong latest data feed ni Japan Meteorological Agency. So sa Joint Typhoon Weather Center tayo, mapapansin natin dito mga uno po ng umaga o bandang hapon din ay makikita halos kapareho kay Pag-asa na bukas ng umaga o bandang hapon inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So makikita natin halos walang naaabot sa anumang kalupaan ng Pilipinas ang range ng tropical storm signal o kahit man lang yung storm surge. So medyo sinuwerte pa rin talaga tayo. Ang mas mapupuruhan dito paglabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas, bandang hapon o gabi, ay ang Naha sa Southern Japan, yan sa bandang Okinawa Prefecture. Sila ang unang mapupuruhan po na tatamaan ng direkta ng bagyong ito. Yan. So, yung mga Pilipino, kung sakaling meron tayong mga Pilipino dyan na nakatira sa bandang Naha, paghandaan po natin dahil kayo po ay tatamaan ng direkta bukas yan. Estimated ahead of time, mga June 1 po, mga bandang alas 2 ng hapon. Alas 2 ng madaling araw, mga alas 2 ng madaling araw. Tama ba ako? 200 tama. Mga bandang alas 2 ng madaling araw daw according dito. So June 1 ng madaling araw ay ina-expect na tatama ito sa may bandang Naha sa Japan. So mag-ready po tayo mga folks just in case. So ito po yung mga extension outlook ni Bagyong Doming. Pagkalabas niya ng PAR, halos dadaanan nito ang bandang karagatan ng Japan. Pero may potential na maaring dumikit ito sa anumang kalupaan dito sa Japan. Ayan halos tatamaan. Hindi ko pa pala na-adjust yung mapa nito. Dapat pala in-adjust ko yung map nito. Anyways, makikita natin halos baybayin ng Japan ang dadaanan nito. So maaring halos dumikit sa may bandang Tokyo, Japan, yung sentro nito. Pero nasa severe tropical storm po ito. Pero medyo delikado pa rin yan sa mga Pilipino natin sa Japan na OFW at mga kasamahan natin dyan. Posible pong dumikit yan sa may bandang Tokyo. So ready po tayo Mukhang kayo po ang medyo bibisitahin ng husto ni Bagyong Doming. Hindi masyado sa Pilipinas mga folks. At ayon naman sa DeepMind AI, kung titingnan natin yung forecast track niya, yan, so makita natin expected ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility o mga June 1 din talaga. Yan. O yan, mga June 1 din talaga. Naka UTC time kasi to. So yan, mapapansin natin dito, ganun din na pinapakita dito, ng June 1 din talaga. Ayan So, mga umaga o bandang hapon po, ina-expect lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, tatlong klase po ng DeepMind AI o Google DeepMind ang forecast nila. Ganun din ang magiging tumbok niya. Sa may bandang Naha rin ang unang tatamaan niya. Ayan, Okinawa Prefecture po. So mag-ingat po kung may mga Pinoy po tayo na nandyan po sa may bandang Naha.
Yan. So, yan po yung pinaka-latest at ito po yung lumalabas na ensemble tracks. Yan. Halos pare-pareho na sila ng magiging forecast track at halos napakaliit na lamang yung cone of uncertainty niya. Yan. So, yan po. Medyo safe talaga tayo sa Pilipinas. Ito po yung floating satellite imagery niya. Makita natin, may center eye wall na siya. Kaya lang, yung outburst ng kanyang inflow halos hindi ganun kalakasan na. Walang masyadong malakas na velocity. Yung medyo outer na lang ng eye wall niya, medyo may kalakasan na lamang ito. Pumapalo pa rin ng mga at least more than 100 km per hour yan. So, medyo delikado pa rin yan mga folks. Sinuwerte na lamang talaga na nasa karagatan lang ito ng Philippine Sea dadaan. Yan. Ito po yung pinaka-tropical cyclone intensity forecast para kay Doming. So, hanggang ngayong araw lamang siya daw na magme-maintain as typhoon category. Then, bababa din daw ito sa severe tropical storm within or next 24 hours po. Well, tingnan natin kung mangyayari po yan dahil base din sa ating mga ensemble tracks, mananatili itong typhoon category kahit na nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po yung pinaka-latest at mula sa pinaka-best track, ito po yung lalabas na best track. Kung gusto nyo pong makuha yung pinaka-official best track ni Bagyong Doming, makikita nyo po dito sa ating webpage sa gustong makuha yung best track niya. So, ito po yung naka-best track niya. So, wala pang pinaka-latest updated yung Eve tracks. So, diretso agad tayo sa magiging forecast track. Kung yung binabantayan natin kung magiging dominant ba yun na low pressure area, well, tingnan po natin. Pero kung titingnan po natin mga folks nagde-develop po yung possible na shallow low pressure area sa may bandang kanluran ng bansa. So, posibleng magtaas ng low pressure area itong si Pag-asa mga starting pa yan, mga bukas po yan o nitong first week po ng June. So abang-abang na lamang po mga folks. Yan, kasi pa-enhance nito yung habagat. Resulta po yung habagat dito nalalapit sa may bandang kanluran ng bansa o bandang timog kanluran ng bansa. Mukhang bababa yung atmospheric pressure. So posibleng itaas siya ni Pag-asa as shallow low pressure area dito. Yan. So baaring o posible tayong magkaulan na dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng kanluran ng Luzon. So, be ready na lamang po mga folks at yung convergence, mataas na rin. Ito yung sinasabi natin na nasa bayban ng Marshall Islands. Nagkakaroon na naman ng favorable na convergence. Nagkakaroon ng favorable convergence. So, obserbahan pa natin yan. May mga at least more than 100, mga 175 hour period pa tayo. So, around 160 hour period pa para matingnan natin kung magdodominant yan. Sa ngayon, wala tayong nakikita na kasunod sa kanya after kay Bagyong Doming, pero kung mapapansin natin sa Global Spectral Model, mapapansin natin nagkakaroon na ng mabagong Coriolis. Pagpasok na unang linggo ng June, itong bago nating binabantayan na posibleng nga pong maging dominant na shallow low pressure area, although obserbahan pa natin yan dahil napakalayo pa nga mga folks. Ayun, no? So, pagtawid o paglabas ng Philippine Area of Responsibility nitong si Doming, mga bukas nga po ng either ng umaga o bandang hapon po, inaasahan na natin ay tuloy-tuloy po ang daloy na ng ating habagat, yung southwest monsoon, and then pwedeng magresulta yan ng pagbaba ng atmospheric pressure. Ayan po, nagkaroon ng circulation dyan. So mga June 2 po yan onwards, maaring magkaroon ng shallow low pressure area dito na magbubunsod po ng malawakang pag-ulan. Kung sakali po bumaba yan, kasama ang Metro Manila. So tingnan po natin at medyo ready po tayo nito just in case mga folks. Medyo mababaw pa lang, medyo hilaw ito, pero tingnan po natin, posible po magdadala yan ng monsoonal rains o southwest monsoonal rains kasama ang Metro Manila. So tingnan po natin, first week yan ng June, so malalaman natin yan at mula sa mean sea level pressure naman ito, pag-exit ng par, makikita natin may bumababa ang atmospheric pressure po 1,006 to 1,004 hectopascals. Ayun, no? Ayun, no? So, maaring dumaan yan sa may bandang Ilocos region, yung pinakasentro, ayan o, pwedeng itawag yan ni Pag-asa as shallow low pressure area. Pero agad-agad din itong madidisperse, yan. Pero pwede pa itong lumapit sa may bandang Taiwan, no? Yan o, ito yung pinaka-central ng low pressure area niya, 1,002. So, pwedeng maging shallow low pressure area yan anytime, Yan. So, maaring magsimula yan dito sa may bandang Pangasinan sa Bolinao, and then mas bababa ito sa bandang Ilocos region. Dito pwedeng i-declare ito ni Pag-asa by June 3 or June 2. Tingnan natin, at least may idea na kayo
And then hihilaga ito bandang Taiwan. So posible nga po tayo magkaroon ng bagong low pressure area na itataas yan ni Japan Meteorological Agency o ni Pag-asa. Starting yan mga June 2 po yan onwards po. So abang-abang na lamang po ha. At diniscuss na rin natin yan at nireport natin yan na may mataas tayong convergence na namamataan sa kanluran ng bansa mula po kahapon po yan. Pinost natin yan sa ating Facebook page. So malinaw naman dito, yan o, mayroong low pressure o shallow low pressure area. At sa ating strike probability, mapapansin natin nasa more than 60% ang probability dito ayon sa ating tropical cyclone genesis. So maaari nga po tayo magkaroon ng shallow low pressure area na lalapit dito sa may bandang Ilocos region. Starting yan by June 2 o June 3 or onwards. So abang-abang po natin mga folks. And 144-hour period po para malaman po natin uli yung magiging sitwasyon. Ayan nga po. So malinaw nga po. Maaring ma-declare siya bandang June 2 o June 3 po. Ayan o. So mayroon tayong posibleng low pressure area na i-discuss o itataas siya ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency sa unang linggo yan ng June. So magdedepende kung itataas siya ng tropical cyclone sector natin na isang bagong invest. Just in case maaring tawagin sa invest 93W siguro from 92W. So yun po tingnan na naman po natin mga folks kung sakaling maging dominant po yan. At yung binabantay natin sa timog, silangan ng Guam sa ngayon ay hindi pa physically dominant base dito sa ating extended ng Genesis at tropical cyclone activity. So hindi pa natin masyado mako-confirm pa sa ngayon itong nandito sa may bandang Marshall Islands. Ang medyo malinaw lang na magkakaroon tayo ng monsoonal rains dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at maaring madamay ang Metro Manila sa unang linggo po yan ng June. So medyo ready tayo mga folks. At wala naman sa mga computer models, makikita natin paglabas ni Doming bukas, naasahan natin na mag-e-enhance yung habagat at bababa ang atmospheric pressure. Pero dito ayon kay GFS, mayroong panibagong surface trap na nabubuo rito, ayun sa may bandang Marshall Islands. So hindi pa siya organized pero at least tinitingnan pa natin yung posibleng mabubuo dyan. Ayun bumababa yung atmospheric pressure. So posibleng mag low pressure area yan pero depende pa rin sa Coriolis circulation kung magdo-dominant yan ha. Kaya nga po tayo may mga mahigit 160-hour period pa para ma-confirm yung convergence dito kung magtutuloy-tuloy po yan. Pero malinaw lamang itong low pressure area sa may bandang kanluran ng Luzon sa susunod na linggo ay nasa natin posibleng itaas yan as shallow low pressure area dito malapit sa may bandang Ilocos region o bandang silangan ng kanluran ng Northern Luzon. Yan. So antayin po natin starting mga June 2 po yan onwards. Kay SMWF naman, ganun din ang pinapakita, magkakaroon ng low pressure area, probably shallow low pressure area sa may bandang kanluran ng Luzon na maring itaas nga po ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa. So magkakaroon po ng pag-enhance ang habagat at yung tuloy-tuloy na daloy ng ating habagat magbubunsod na ng maulang panahon sa bandang kanluran po ng bansa. Especially dito sa Luzon at Metro Manila. So kaya inagahan na lang nila ni Pag-asa siguro i-declare na taghabagat season na yun. Pero as of now, matindi pa rin ang aming alinsangan dito sa Caloocan. So antayin natin na kapag napaaga ang lakas ng buhos ng ulan next week o this coming week na darating, starting bukas, antayin pa natin na at least 1 week para makomplete ang transition ng hot dry season to abagat season po. So yan po ang ating pinaka-clearly analysis mga folks. So dahil huling araw na po mga folks ay tingnan natin kung ano ba ang posibleng magiging o mabubuong bagyo sa susunod na buwan. So for the month of June 2026, tingnan po natin. Mag-load tayo ng tropical cyclone data. Huwag daw tayong atat according sa aking PIMO Weather Tropical Cyclone Prediction and Cyclone List System. Ito yung bago natin ginagamit at pwede nyo po itong magamit sa mga followers natin. At least meron tayong idea para sa halos close exact na magkakaroon ng posibleng may mabuong low pressure area o anumang bagyo nitong darating na June 2026. Ito po yung pinaka-latest na, ito yung mga huling record. Every 10 years kasi para hindi masyado mag-overload ang aking
webpage. So, every 10 years lang ang pinaka-initial load. Pero pwede nyo ma-adjust yan. So, let's say, 2024 ang pinaka-list natin at yung pinaka ano natin is starting siguro mga 1967. Between 1967 to year 2024. Pero month of June po ito during El Nino. Yan. If i-filter natin ng during El Nino, then year 2024 o between 1967 and 2024 during El Nino. So, tingnan po natin kung ano ang lalabas. I-load po natin yung cyclone data. Malalaman natin kung ilan ang posibleng bagyo na mabubuo. Pero ipopost din natin to sa ating Facebook page. Tingnan natin itong mamayang maghapon. Pero at least may idea na kayo. So marami-rami ang posibleng may mabuong bagyo during El Nino for the month of June. Ayan, mukhang marami-rami po ha. So for the month of June 2026, ang posibleng bagyo na maaring mabuo, mukhang 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng may mabuo sa loob o sa labas ng Philippine Area of Responsibility during El Nino. At isa dito, posibleng mas mababa ang trajectory, pwedeng dumaan ng Visayas, palabas ng bandang Palawan o Mindoro. Pangalawa naman ay bandang Northern Luzon o bandang Central Luzon o Northern Luzon. At yung isa naman halos dito sa may bandang Basco Batanes o bandang Batanes o bandang Cagayan ang maaring lapitin o irekta. Pero sa tatlong ito, 1 hanggang 2 na bagyo ang posibleng tumama o maglandfall sa anumang kalupaan ng bansa, pwedeng sa Luzon o posibleng sa bandang Visayas ito tatama o bandang Bicol region. Yan. Ito po yung pinaka-range ng maaring daanan ng bagyo. Tapos posible rin na 2 sa 3 bagyo nito ay maaaring lumihis at dito ay dadaan bandang Pataywan. Karamihan bandang Pataywan po ang daan nito. Pwedeng mag-Southern Japan. So mapapansin nyo mga folks, mas madami dito sa miba ng Hilagang Silangan pati ng Luzon ay posibleng mga dadaan karamihan ang mga bagyo. Pero kung worst case scenario nga po, 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng tumama sa kalupaan ng Pilipinas. Posibleng sa may bandang Eastern Visayas, Bicol region, or bandang Luzon o Northern Luzon po, tatama ito. So either way dyan, pagitan dyan ay maaring tumama yung 1 hanggang 2 sa 3 bagyo po na posibleng mabuo sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung isusum out natin, mapapansin nyo po, kapag El Nino, mapapansin nyo po, madalas dito nang gagaling ang mga bagyo. Kasi yung sea surface temperature natin ay nandito po yung init ng dagat dito. Kasi nga po, yung ating sea surface temperature nga po, halos maiipon lamang siya dito sa may bandang Mid-Pacific at slowly papunta siya sa bandang Eastern Pacific. Dahil nga po humina ang easterly trade wind natin dahil sa meron nga po tayong umiiral na El Nino. So yung upwelling ng sea surface temperature halos naipon lang siya sa may bandang gitna. Yan. So dahil po nangyari yan, inaasahan natin madalas ang mga bagyo ay posibleng mabuo o madalas mabubuo dito sa may bandang area na ito ng bandang Marshall Islands o bandang sa may bandang malapit sa may bandang Guam. Yan, halos dyan Marshall Islands, Caroline Islands or bandang Eastern Guam, dyan madalas mabubuo yung mga bagyo. And then commonly west-northwestward ang galaw niya. Usually puro west-northwestward. Kung masyadong mababa naman, kapag nagkaroon ng high pressure area sa itaas, mapapansin nyo po dito halos malaki ang space. So, posible madalas magkakaroon ng high pressure area dito, then yung trajectory ng bagyo, mukhang magkakaroon tayo ng medyo madaos-dos na konti ng bagyo. Well, tingnan po natin, ha? Ngayon, magkakaroon ba ng super typhoon? Posible po. Merong posibleng isa na magkaroon ng super typhoon na mabubuo at typically dadaan yan dito sa Hilagang Kanluran ng Luzon.
kung sakaling mabuo, posibleng isa sa dalawang bagyo tatama sa kalupaan o posibleng lumis ito. Either dumikit ng paganyan o posibleng northward paganyan papuntang Taiwan o pwede ding mag-recurve siya kaagad. Depende po sa steering environment. Yan. So, ang pinakatututukan nating maigi rito ay ang dito sa mas malapit sa bandang silangan ng Nodo Luzon. Dahil kung maging super typhoon po yan, posible na mas maapektuhan tayo sa hilagang bahagi ng Luzon. Pero take note po, yung enhance sa bagat, mas madalas nating mararamdaman yan kapag ganyan ang magiging daa o galaw ng bagyo. Kapag madalas dito ang magiging daan ng bagyo, asahan niya po yung ating southwest monsoon, palalakasin yan ng husto yung ating habagat. Yan. Dito, posibleng talaga magkakaroon tayo ng lubog sa baha niyan, kabilang na ang Metro Manila, kapag mayroong isang super typhoon na nabuo next month. Yan. Isa sa dalawang bagyo, isa dito, posibleng umabot sa typhoon to super typhoon category, at least hanggang tropical storm to severe tropical storm. At probably, mas mababa ang trajectory. So, maaring yung malakas na bagyo, pwedeng mas mababa ang trajectory, pero typically hanggang severe tropical storm ang kadalasan. Rare cases lamang siguro yung hanggang typhoon category siguro. Yan. Tropical storm to severe tropical storm. Yan. Pwedeng tumama yan sa Bicol region, then tatawid yan ng Central Luzon, or pwedeng tumawid yan dito sa may bandang Batangas or Quezon Province. So, yan po Yun yung mga cases of scenario. So, again mga folks, dalawa hanggang tatlong bagyo po ang posibleng mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Either way, pwedeng tumama yan o isa sa dalawang bagyo o dalawa sa tatlong bagyo, posibleng mag-direct landfall po ito sa anumang kalupaan ng bansa. Usually, Southern Luzon o Eastern Visayas, pero usually Southern Luzon hanggang Northern Luzon po. Ganyan ang magiging possible scenario ng pagbuo ng bagyo. Samantala sa Lindol, mukhang noisy ang ating seismograph ngayon. Pero wala naman tayo na-detect na malakas-lakas na mga paginig as of now. So far, wala kahapon. Medyo noisy lang tayo dahil nagko-contract na naman yung ating pendulum dahil nagbabago na naman yung temperatura. So, diretso agad tayo sa data feed ni Feebox mula kaninang maga. So, patuloy pa rin yung pag-enhance ng cluster ng Lindola dito sa may bandang Pangasinan sa Kanluran Pero wala tayong naitala na magnitude 4 so far. Pero madalas lang ang mga maliliitang clustered earthquake sa may bandang Pangasinan. So, watch out po Meron na tayong total dyan na clustered earthquakes, total of 86 clustered. So sa mga taga-Pangasinan at malapit sa Zambales, medyo bantayin-bantayin natin itong clustered earthquake na to. Dumadalas na po yung mga sunod-sunod na mga lindol dyan sa area na yan. At the rest naman ay halos normal, pero sa may bandang Davao Oriental, medyo may clustered earthquakes din. Yan. So far, wala naman tayo na-detect dito na kahit isang magnitude 4 so far. Yan. Sa labas naman ng Pilipinas, so far ay malalayo naman. Fiji Islands, Vanuatu, na may tigma magnitude 5. So, malayo naman sa Pilipinas. Although, babantayin pa rin natin dahil gumagalaw na naman yung ating Pacific Ring of Fire na naman. Yung sea level, tingnan natin kung mauga. Mukhang hindi naman mauga. Dito naman sa itaas, malapit sa Corimao. Tingnan natin kung mag-load. So, medyo okay naman siya. Pero yung latest pressure po tumataas dahil high tide nga po tayo ngayon. So, nag-warning lang siya pero it doesn't mean merong tsunami detected. High tide lang kasi tayo. Yan. Sa may bandang Olonga po, sa Subic, normal naman. Wala namang masyadong pressure. Sa Manila Bay, normal naman din pero high tide tayo. Sa bandang Lubang, normal naman po pero high tide po tayo ngayon. So, mahigit 1 meters ang taas ng sea level natin. So, wala naman masyadong unusual ng pagyanig pero at least bantayin-bantayin po natin yung mga madalas nagkakaroon ng mga maliliitang lindol dito sa may bandang Kanluran ng Bolinao, Pangasinan po. Yan. So, medyo abang natin at medyo alisto tayo anytime kung magkaroon man ng biglang rupture po
at maaring gumalaw din sa may bandang Mountain Province, especially dito sa bahagi nga po ng Ilocos Region, pagitan po ng Apayao. At least medyo handa po tayo anytime mga folks. Diretso tayo sa pinaka historical earthquake data since huling araw na po tayo. Yan, i-load natin yung month of May. So huling araw na kasi ng May 2026. So ang total earthquake natin so far ay nasa total of 1,106 earthquakes. 1,059 dito is magnitude 2.0 pataas, 40 sa magnitude 4, 6 sa magnitude 5 at isang magnitude 6 na mahigit. So far wala naman tayo na itala na kahit isang magnitude 7.0 pataas so far. Pero pansin natin, napakarami na po ng cluster na earthquake dito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon dahil po dito sa may bandang lindol ng Bolinao malapit sa Pangasinan. Nadagdagan po tayo ng clustered earthquake dyan. So, medyo bantayan natin maigi. The rest naman ng bansa, well, ang timog, silangan pa rin ng Mindanao, medyo maraming clustered earthquakes dyan. Yan. Mamabot sa 300, 154 to 204 yung clustered earthquakes. At sa may bandang Luzon naman, more than 167 na po ang total earthquake. So, pansin nyo po, yung pattern ha, yung mga folks, yung pressure points, dito at dito po ang mataas na pressure points. So baka magkaroon tayo ng malakas na lindol, dito po yan, maaring yung sakop na yan at yung area naman dito ay posibleng sa mga areas na yan ay biglang magkaroon ng malakas na rupture ng lindol, yung malakas na lindol. So medyo alisto po tayo at maging ready tayo palagi. Hindi kasi natin nape-predict yung lindol, at least may idea kayo kung saan ang posibleng magkaroon ng mas malakas na paglilindol. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa huling araw na ng May 31, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw na ng May 31, 2026. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali na. Well, obviously, despite na magiging maulap tayo at very gloomy, ay nararamdaman pa rin natin ng alinsangan na panahon dahil sa, well, hindi pa rin natatapos yung ating hot dry season pa. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.